Good morning guys. Ngayong umaga update tayo dito sa mga yung pinunla natin. So ayan yung nakaraan natin na video. Ayan, naglabasan na yung mga punla natin na yung buto na may sibol na. Ayan na, lumabas na sila sa lupa. Kaso ang problema yung isa natin na nandito naman sanas, yung Fuji apple, yung pinakauna natin pasibol, wala na, natira talaga, hindi tinigilan nung ayun, nahuhuli, natira na ng dahon niya, hindi talaga tinantanan nung higad, talagang chinitsa. So ito rin yung isa, ayun na. Ayun yung katawan, hindi na rin nakatuloy. So sayang. Nabali ito, meron naman ito buhay, ito peras to itong 3 peraso na to. Kaya so ayun, nakikita nyo yung pinakaano ng dahon, may kagat na rin. Ay, may mga kagat na. Pagka na anuhan yan, kailangan pagka ano sa baba. Pero sana magtuloy-tuloy ito. Mga natin, strawberry apple. Tapos ito yung pula natin. Parang puro mustasa yung nabuhay lahat Kasi hinati ko pechay dito. Mustasa. Tapos pechay. Kaso ang forma, tingnan nyo po yung dahon. May kanto-kanto. Parang puro mustasa to. So halin kaya mali lang ata yung nakalagay na ilagay doon sa pinaka plastic niya na nakalagay, kasi yung isa mustasa, yung isa pechay, pero parang pechay yung mustasa lahat yung nagtubuan. So sa next week ko yan, pagka itanim na natin yan, pwede na yan yung, kahit mga ganito kalalaki pwede na natin itanim yan. So ayun, pagkano itatanim natin. So ayun muna yung natin. Tapos ito, hindi ko tanda kung ano ba yung tinanim ko rito, kung anong buto to. So malalaman natin yung pagkano, pero prutas po yan. Hindi ko alam kung Kiko o Kaimito yan yung naandyan, pero prutas pa rin po yan, yung nakatanim po dyan. Tapos ito, yan, buhay na yung mga kinatings natin na ayan. Tapos ito pala, kung nakikita nyo ito guys, ito, ang dalawa na to, dahon po yan ng vanilla orchids. Tinanggal ko yan dun nung last time na tayo, yung nireplanting natin yung mga vanilla orchids. Tinry ko kung magkakaugat tong dahon o mabubuhay siya. So pagka nabuhay siya, ibig sabihin pwede natin i-propagate yung vanilla orchids, hindi lang dun sa pinakasanga niya. Pwedeng parang katulad din sa dahon niya, parang katulad ng mga oregano, katakata, yung mga succulent na na mga halaman, yung kagaya katakataka. So yun, pag try natin. So sana mabuhay yan para matesting natin. So, tapos ito yung pinutol natin yung dulo to nung red cardinal na mura. So ayan, kung nakikita nyo pala guys, yun siya. Hindi naman siya nag-inda o sabihin mong namatay. Ayan po siya. So try natin, tignan natin kung magtutuloy-tuloy yung pagkaano yan. Simula nung na natin nilagay dyan. So dyan na muna siya. So ito, kasama, ang dami rin natin itong mga soon to be mga natin yan, gagawin nating rooting materials yan. So yung pag tayo ng mga grafting natin na pag nag-pencil size na yung tabayan,
Gagawin natin yung mga grafting materials, rooting materials pala guys. So yun ang anuhin natin dyan, gawin natin rooting materials. So tapos update ko kayo dun sa ito yung isang freebie natin, yung Baikonur natin. Ayan o. So Chardonnay pala, ayan. Chardonnay. Yung wine wine grapes na binigay sa atin. Ayan. So ang ganda ng niya, sibol niya. So pababayaan lang natin yan. So after mga 2 months yan, pag nag-stable na yung ugat niyan, tsaka natin siya lalagyan ng abono. As of now, pabayaan muna natin siya dyan na mag-steady siya para mag-stable po siya. So ito yung ating red cardinal. Ayan, pinagugulag na lang natin yung mga sanga natin na to. Ayan. Pagka nagulangan yan, tayo kukuha ng mga cuttings natin. So ito pagulang na rin to. Ayan, nakita nyo nag-iiba na yung kulay ng niya. Nagiging brown na siya. So ito yung aking persimmon. Hindi ko alam kung buhay pa to o ano. Pero nabayaan ko na lang siyang ganyan. Hindi ko alam kung ano nangyari dyan. So kung hindi siya mabuhay, malas. Ito magagawa. So ayan, lumagpas na yung ito gagawin natin itong bonsai. Pag medyo tumaba-taba pa ito ng konti, lalagyan ko na ng wire yan at ibabaluktot-baluktot natin yan dyan. Gagawin natin ito guys na bonsai na So ito yung kung natandaan nyo yung isa nating gagawin natin yung root over rock na So pinabayaan lang natin siya muna dyan na yan na mag wild uli siya. Lumaki yung mga sanga niya at dahon. Siguro baka by next week pagka ayusin na uli natin to kasi medyo lumulubog na yung alambre niya. I-rewiring natin siya guys sa susunod. Pero tingnan natin itong higad. So ayan yung ating yung mga pinag-aanohan natin noong nakaraan. Pinagtatanggalan na natin ng mga dahon kasi nung sila. So yun na muna ang update natin dito sa mga alaga natin guys. So, tapos ito yung mga bayabas natin. So ayan, medyo nakaka-adjust na sila sa dahil naiinitan na sila rito pagka tanghali. So ayan, ito yung mga huli natin na bayabas kasi itong dalawa na to, ito at saka ito yung mga nauna natin na tira to doon sa mga una natin, kaya sobrang laguna niyan. Ayan stable na yan. Kung itatanim sa lupa yan within 6 months yan, pagkano yan mamumuha na yan. Basta pagka maganda yan kung babaon sa lupa, lalo pag mga ganito guys, para hindi mag-iinda, wasakin nyo na to ng diretso para buo yung lupa bago isasalpak nyo lang siya, tapos tsaka nyo tabunan na medyo parang pabalon yung merong yung butas, tapos diligan nyo ng para hindi mag-inda. So ayan, ito pa yung isa. Ayan, mga stable na yan. Ito medyo na sila, nakaka-recover na sila. Tsaka nalagyan naman din natin yan ng abono noong nakaraan. So after mga baka by next month pagka segundan uli natin sila ng abono guys. So ayan po, ayan natin yung mga alaga natin rito, mga pinadadami natin. So ayan, PM nyo lang ako pag kami makagusto. Yan po mga for sale naman yan, yung mga marketed natin na bayabas na yan. Kita nyo naman yun sa mga dati kung gaano kalalaki yung mga nagiging bunga niyan. So ayan,
yan po pwede po nyo yung itanim sa balding medyo malaki. Mas maganda kung mga ganito yung size ng pagtataniman nyo sa kanila na sa mga ano ata to. Ito kung yung 20 gallons. Mga 20 gallons na ganun. O kahit yung ganun size na balde. Saktong-sakto yun. Makakapagpabunga ko kayo yan. Ito kasi laman nito. Ito po big knife po yan. So ayan po guys. So ayan po lang muna ang update natin dito sa mga alaga nating halaman. Sana po nagustuhan nyo. Maraming salamat po sa panonood. Thank you for watching at God bless.